May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. May mga aninong hindi dapat makita. At may mga kwentong mas mabuting hindi na lang nalaman. Ngunit, narito ka na. Kaya, patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at ihanda ang iyong sarili. Maligayang pagdating sa tinig ng kababalaghan, kung saan ang dilim ay may tinig at ang takot ay may kwento. May mga kamatayan na tahimik. May mga espiritong hindi matahimik. Pero may mas nakakatakot pa kaysa sa mga multo. Ang malaman na ang buong buhay mo ay maaaring kasinungalingan lamang. At ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang kwento ng mansyon ng Del Rosario, kung saan may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagbulong. At may mga lihim na mas mabuting hindi na lang natuklasan. Ito ang tinig ng kababalaghan. Madilim, malamig, at amoy lumang kahoy na nabasa ng ulan sa loob ng maraming taon. Nang magmulat ng mata si Miguel, hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang nakatulog. O kung natulog ba talaga siya. Nasa loob siya ng isang makitid na silid. Walang bintana, walang pinto. Tanging isang lumang salamin lamang ang nakasabit sa harap niya. Dahan-dahan siyang tumayo. At doon niya nakita ang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang refleksyon niya ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya habang si Miguel ay nanginginig. Unti-unting ngumiti ang nasa salamin. Ngunit hindi siya ang ngumiti. Tumakbo siya palayo. Pero saan? Wala namang labasan. Paglingon niya, wala na ang salamin. At sa pader ay may nakasulat gamit ang tela sariwang dugo. Hindi ikaw si Miguel. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nagsimula siyang makakita ng mga alaala. Hindi parang panaginip, kundi parang totoong nangyari. Nakakita siya ng isang batang lalaki, mga 10 taong gulang. Nakatayo sa harap ng mansyon. Umiiyak. May hawak na teddy bear. May babae na nakaluhod sa harap nito. Tuguan. At paulit-ulit na nagsasabing, "Patawarin mo ako." Biglang naglaho ang eksena. Napaatras si Miguel. Hindi niya kilala ang mga taong iyon. Pero, bakit parang pamilyar sila? Habang gumagala siya sa loob ng mansyon, nakakita siya ng isang lihim na silid sa likod ng lumang aklatan. Doon, nakatambak ang dose-dosenang litrato, mga lumang larawan, mga punit na dokumento, at isang makapal na diary. Nang buksan niya ito, nakatala ang isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw. Eduardo Del Rosario. Patriarka ng pamilya. Isang respetadong negosyante. Mabait sa harap ng mga tao. Ngunit halimaw sa loob ng kanyang tahanan.
Ayon sa diary, may lihim na bahagi ang mansyon. Mga silid na walang bintana. Mga kwartong nakatago sa likod ng pader. Doon, ikinukulong ni Eduardo ang sarili niyang pamilya. Ang mga anak na sumusuway. Mga katulong na nakakita ng lihim. Kahit sariling asawa niya at sa loob ng maraming taon, walang nakaalam. Ngunit ang pinakanakakatakot, hindi ang pagkakakulong, kundi ang ginagawa niya sa kanila. May mga pahina sa diary na pinunit, ngunit may ilang natira at nakasulat doon. Hindi sapat ang katawan para mabuhay magpakailanman, ngunit ang kaluluwa maaaring ikulong. Napahinto si Miguel. Parang may kung anong gumapang sa kanyang likod. Mula sa loob ng mga dingding, may narinig siyang mga boses. Daan-daan, libo-libo, sabay-sabay. Mahina sa una, pagkatapos ay lumalakas. Hanggang sa hindi na niya maintindihan ang sarili niyang iniisip. Parang may mga taong sumisigaw sa loob ng kanyang ulo. Parang may gustong pumasok sa isip niya. At doon niya narinig ang isang pangalan. Paulit-ulit. Daniel! 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 Hindi Miguel. Daniel. Nagsimula siyang magduda. Miguel ba talaga siya? O si Daniel? At bakit tila mas pamilyar sa kanya ang pangalang iyon? Tuwing tumitingin siya sa salamin, iba ang mukha niya. Minsan bata, minsan matanda, minsan duguan, at minsan isang lalaking hindi niya kilala. Isang gabi, sinundan niya ang mga bulong. Dinala siya nito sa ilalim ng mansyon, sa isang lugar na hindi niya nakita noon. May napakalaking bakal na pinto. May nakaukit. Dito nakalibing ang katotohanan. Nang buksan niya ito, bumungad ang daang-daang kalansay. Nakatayo, hindi nakahiga. Parang naghihintay. At lahat sila nakaharap sa kanya. Sa gitna ng silid, may lumang projector. Bigla itong umandar mag-isa. At ipinakita nito ang isang lumang video. Maitim at malabo. Ngunit sapat para makita ang nangyayari. Isang lalaki ang nakatali sa upuan. Sumisigaw. Nagmamakaawa. At sa tabi nito, nakatayo si Eduardo de lo Rosario. Ngumiti ito sa kamera. Pagkatapos ay nagsalita. Kapag pinapanood mo ito, nangangahulugang ikaw na ang susunod. Biglang nag-iba ang anggulo ng video. At doon, nakita ni Miguel ang mukha ng lalaking nakatali. Nanigas siya dahil ang lalaking iyon ay siya mismo. Hindi siya gwardiya. Hindi siya bagong empleyado. Hindi siya si Miguel Santos. Siya si Daniel. Isa sa mga batang ikinulong sa mansyon, mahigit 50 taon nang nakalipas. Ang alaala niya ay paulit-ulit na binubura. Paulit-ulit siyang pinapaniwalang ibang tao siya. At bawat ikot, inuulit ng mansyon ang kanyang paghihirap. Doon niya naunawaan, ang mansyon ay hindi pinamumugaran ng multo.
ang mansyon mismo ang buhay. Binuo ito mula sa mga kaluluwa ng mga taong namatay sa loob ng bawat dingding, bawat sahig, bawat kisame. May bahagi ng isang tao at ang mga bulong ay hindi guni-guni. Sila ang mismong bahay. Tumakbo siya. Sinira ang mga pinto. Binagsak ang mga bintana. Ngunit bawat madaanan niya, bumabalik lamang siya sa parehong silid. At sa gitna nito, nakaupo ang batang nakita niya sa alaala. May hawak na teddy bear. Tumingala ito at ngumiti. Natagpuan mo rin ako. Ako ikaw. Unti-unting nagdilim ang paligid. At bago tuluyang mawala ang kanyang kamalayan, narinig niya ang huling salita. Hindi ka nakulong sa mansyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ito nabubuhay. May mga bahay na may multo. May mga bahay na may sumpa. Pero may mga bahay na mas masahol pa. Mga bahay na gawa mismo sa mga taong hindi nakatakas. At kapag narinig mo ang mga tinig sa dilim, maaaring hindi sila humihingi ng tulong. Maaaring gusto ka lang nilang samahan. Ito ang tinig ng kababalaghan. Hanggang sa susunod nating kwento. At tandaan, kapag may bahay na walang gustong lapitan, baka hindi ito dahil kung sino ang nasa bahay, kundi dahil sa kung ano mismo ang bahay. Maraming salamat sa pakikinig sa Tinig ng Kababalaghan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod na kwentuhan. At tandaan, hindi lahat ng naririnig sa dilim ay guni-guni lamang.